ako, transition of 100 days. Minimum 100 days. That ensures yung pwesto ni BP, yung 10 years. Sige, isipin nyo 10 years. Para sa akin, tama na yung, sa totoo lang, yung 100 days na transition will do the country more than a 10-year time frame kung hindi rin mangyayari yung sinasabi ng taong bayan. In 100 days, you can think a lot, you can imagine a lot, you can start imagining kayo, and then you can say it, express it, na walang takot. Example, death penalty to end all corruption. Oh, isang araw, pinag-usapan nyo ng transition team. And then, biglang, ayan na, nakalatag na. Oh, ano yung gagawin mo sa Senado at Congressman? Kunyari, pinag-usapan nila, pinag-meetingan, gusto ng taong bayan, sarayin ko na Kongreso at Senado. Or i-trim down, i-reorganize. Para ito, mga may problema sa Resolution 10. O sige, tanggal silang lahat, you're all fired. Tapos mag-appoint ng panibago. Oh, and then, tama-tama, 2025, kung gusto tumakbo, tumakbo. Day 3, kunyari, yung COMELEC, wala nang tatakbo ng eleksyon na gumagastos. Political Academy, even if you're a professional already, para makuha natin yung standard ng politiko, para lahat sila isang kumpas, isang direksyon, isang puso, isang utak. Meron tayong Political Academy, short courses para sa mga barangay captain, 3 months to 6 months pagka mayor, and then 8 months, whatever, no? And then pagka tauna na, 1 year, pagka gusto mo, Congress, Senate, and then, Vice President, Presidente. Yung ganun ka. So, certified ka. Bibigay mo yun, pagka nag-file kang ng candidacy mo, punta ka sa Congress, sa COMELEC. Bigay mo. O di, isa yun sa requirement. Pag-uwi natin yung requirement. Nag-isali ka. But I have everything for the Filipino. Yun yung, hindi natin kaaway ang Amerika. Gusto ko kawayin yung China kasi bully eh. Ginagago tayo. Pero, pwede naman na, punta nga kayong dalawa sa akin. And then, maggago kayo, neutral ako. Mag-neutral ako. Ikaw sa China, wag mo ako ipubuli. No? Wag mong pipilit na teritoryo mo yan kasi buhaw-buhaw ka, mali ka eh. Kaya yung pagka nangyari yan na uupakan mo kami, wala na yung Amerikano, tatanggalin ko yung Amerikano. Ayaw ko rin sa Amerikano nang mapapahama kami. Magpatayan kayo kung gusto nyo. Pagdating nyo sa bansa namin, we are welcoming you both. No? As people, as human beings. Wala akong kakatigan sa inyo. Magpatayan kayo, magsaksakan kayo. Dito sa amin, you are violating the peace in our region. Kaya ikukulong kayo, magkasama kay Zelda, magpatayan kayo. Tapunan ko pa kayo ng kutsilyo. Magpatayan kayo. Yung kabruskuhanin yung dalawa, hindi pwede dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, ang siga, Pilipino. Dapat ganon ang mentalidad natin. Going to strengthen our armed forces. Yung hindi biro, yung tipong hindi yung nakaganyan yung armed forces, nagpapalimos, pingi-pingi, 200 billion. Tapos yung pinangakuha ng 2 trillion, 10 years na horizon. Hindi. Yung matitipid natin because of malaking corruption na yan, tsaka properly tayo, isipin natin, yung need is up. So, nagsimula tayo modernization, 1995. Isipin mo yun, nakadalawa na tayo na 15 years. Padalawa na. 30 years yun. And what? Kawawa tayo. Kaya tayo ginaganyan ng China eh. So, mag-build up tayo. Kaya nga sa akin, isip ko, 500 billion to 1 trillion yearly for the next 10 years subject to extension. Kung kaya, whatever is appropriate, yung armed forces with the defense minister or defense department ang magsasabi. All we have to do, yung Senate na bago will have to approve it. Because yun ang gusto ng taong bayan. Nakalatag na. Yung sinabi natin, no choice kayo. Gusto namin pondohan yung armed forces. Ano ba kayo? Kami nagbabayad ng tax eh. Ayaw namin magkagera nung walang kalaban-laban. Yung mga magde-defense sa amin, hindi kami tatawagin nyo call to active duty. Ang funds natin, taxes, na ang pinuntahan lang ay katamaran ng taong bayan. Isipin mo yung 30 million o kaya 10 million makinabang niya sa ayuda na yan. Outright, 10 million Pilipino, non-productive, tama. Pero kung yung billion na pera na lumabas nagawa mo sila ng livelihood na parang para sumipag at talagang aspire nila pagtrabaho nakaganyan lang
na sipin niyo yung unfairness doon eh. Nag-worker ka, gobyerno o private sector o kaya OFW ka. Walang yan. Naghirap ka sa trabaho. Aga-aga mong gigising kasi traffic eh. Aga, di ba? Mag-time in ka. Pagka kulang ka sa oras, babawasan ka na sweldo. Tapos nun, OFW ka, magkukuskus ka ng puwit ng foreigner. Aalaga mo, akala mo, etc. Pakakainin mo. Sarili mo, hindi ka makakain. Tapos pag-uwi mo dito, yung kapamilya mo, naging biktima ng krimen, ng droga, naging drug addict, na-rape pa yung anak mo. Di ba bago yung taxes mo, pinamigay lang sa malintik na ayuda na yun. Okay, ninakaw ng politiko. Di ba nakakainit ng ulo? Kami nagpakahit, tapos sila yung nakikinabang. It has to stop. It has to stop. Pero may standard na eh. May standard na tayo. Ang isipin nila, hindi yung sarili nila. Wala nang corruption. May death penalty na eh. Yung ganun ba? So lahat yan magkakakonekta. May synergy. Pero pagka pinaubaya natin yan na nagpalit lang tayo, ay nako, mga pawn lang talaga tayo. Mga aliping sanggigilid lang tayo. Kailangan lang tayo pagka rally-rally, and then pagkadating sa magsasalita na yung mga politiko, magsasalita na yung mga nakapaligid, yung mga magagaling, wala na kayo sa eksena. Kaya ako, ang gusto ko, taong bayan, magsalita kayo. Hindi ako maggawa ng listahan. Kayo ang magsabi ng gusto ninyong mangyari. Gusto ko makita buong Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo, nagsasalita kayo. Ipakita ninyo, nag-iisa ka, pero kung milyon-milyon ko yung nag-iisa, sama-sama kayo, makikita lahat ng inyong gustong mangyari. Sabihin nyo. Hi guys, magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po ay ang ating episode 2 na pinamagatang Transition Government. So, yun po, pinaliliwanag ni Sir Dado, si retired Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. Kanyang inilalahad dito ay yung patungkol dun sa ano ang dapat nating gawin kung sakali mang ipinasara na yung tindahan. So, pinasara na yung tindahan, dapat ba nating palitan ito ng mga tindero, yung mga ganun ba? So, dito, inilalahad niya at kung ano yung problema na nararanasan natin at ito yung sa pagsusuri natin, ito yung solusyon. So, pag ito nagsanib, ito po yung solusyon niya na kanyang ipinahayag dito sa aming kwentuhan dito sa 10.5 hours na kwentuhan namin ni Sir Dado. So, tunghayan nyo po ito guys. Nakapaloob dito yung pondo ng AFP, yung mga ayuda, kung anong dapat gawin doon, at marami pa pong iba. So, tunghayan na lang po natin guys. At bago po ako magsapol, ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga new subscriber at mga dating subscriber at ang aking mga viewers. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ito na po. Huwag na natin patagalin. Go ahead, Sir Dado. Yung inyong sinasabing panukala dito sa pagbabago. Ito na po. Kunyari, ma-reverse yung situation, bumaba si BBM na force siya pababa, pumanik si BP Sara, ang isa sa demand ng taong bayan, para mawala yung duda, pa-drug test siya publicly. Kahit wala na siya sa posisyon, pa-drug test siya. Yan ang huling ng taong bayan. O, isa yun. So, balik ako, transition of 100 days. No, minimum 100 days. That ensures yung pwesto ni BP, yung 10 years, sige, isipin nyo 10 years. Para sa akin, tama na sa totoo lang, yung 100 days na transition will do the country more than a 10-year time frame kung hindi rin mangyayari yung sinasabi ng taong bayan. In 100 days, you can think a lot, you can imagine a lot, you can start imagining kayo, and then you can say it, express it, na walang takot,
Example, death penalty to end all corruption. Oh, isang araw, pinag-usapan nyo ng transition team. And then, biglang, ayan na, nakalatag na. Oh, ano yung gagawin mo sa Senado at Congressman? Kunyari, pinag-usapan nila, pinag-meeting na, gusto ng taong bayan, sara yung Kongreso at Senado. Or i-trim down, i-reorganize. Para ito, mga may problema sa Resolution 10. O sige, tanggal silang lahat, you're all fired. Tapos mag-appoint ng panibago. Oh, and then, tama-tama, 2025, kung gusto tumakbo, tumakbo. Day 3, kunyari, yung COMELEC, wala nang tatakbo ng eleksyon na gumagastos. Pagka gumastos ka, malalaman, and then, so yung COMELEC ang gagawa ng airtime para sa inyong lahat na kandidato. So anyone can run for President, Vice President, and Congress, Senate, lahat na position ba hanggang barangay cap. Equal yung level na yung playing field. So you can run. Diba? Run. Pero before that na mag-run ka, kasi meron kang sinasabi nga na before you run, kailangan magtapos ka muna sa eskwelahan. Mag-schooling ka. Political academy. Even if you're a professional already, para makuha natin yung standard ng politiko, para lahat sila isang kumpas, isang direksyon, isang puso, isang utak. Meron tayong political academy, short courses para sa mga barangay captain, 3 months to 6 months pagka mayor, and then 8 months, whatever, no? And then pagka tauna na, 1 year, pagka gusto mo, Congress, Senate, then Vice President, Presidente. Ganun pa. So certified ka. Bibigay mo yun, pagka nag-file kang ng candidacy mo, punta ka sa Congress, sa COMELEC. Bigay mo. O di, isa yun sa requirement. Baguhin natin yung requirement. And then, equal yung level na yung playing field, wala ka ng problema na. Kesa naman sa puhunan mo artista ka, sikat ka, tapos pagpasok mo sa politika, syempre kilala ka na, kahit wala kang alamin, mananalo ka. So yung academy na sinasabi mo sa Dado, yun ang magiging way para malaman ng taong bayan na ikaw ay may alam. Ganon. Hindi porke ikaw sikat na sikat, bobo ko naman, hindi ikaw doon sa academy. Hindi mo masagot yung mga tanong, yung mga essay, hindi mo masagot. Hindi mo kuha sa palakasan because may standard na sinusunod. Ang lalabas mo doon, may production line ka ng mga politiko. Why? Because we have to correct it already. Never again na magkaroon tayo ng mga politikong gago, mga walang alam, incompetent, mga shabby, walang mga ewan, panay kurakot. Pero if you have that political academy, no? 1 year, 2 years, 6 months, depende kung ano yung tatakbuhan mo. Kung gusto mo mag-presidente ka ng Pilipinas, pumasok ka dyan, mag 2 years ka, para bihasa ka. Pagka nanalo ka, lahat kayo nag-undergo doon, manalo ka, 10 kayong kandidato, manalo ka bigla, sinuwerte ka, adi, alam mo kagad yung gagawin mo. Kasi tinuro foresight, problema ng Pilipinas, ito yung mga existing problema ng Pilipinas, ano yung mga naging problemang batas, ano yung naging problemang ek na yan, paano yung foreign policy, etc. So, if pinasok kahit artista ka, matututo ka. Hindi yung kakapaka-paka, artista ka, pagpasok mo dyan, biglang ang yabang mo Ang yabang na naman, hindi ako nagpapatama ng any specific na artista. Yes. Talking about mula noong 1986 hanggang ngayon, yung culmination na na-observe ko lang, something's wrong. We have no standard. And we have to put it, kung tayo, taong bayan, hayaan lang natin mag-change over ng command na kayang ginagawa sa armed forces. Kami, pagka nag-change over of command, mag-uusap yung dalawang commander. Ganito. A, B, C, D, E, F, G. Ganyan. Tuturuan pa niya. Kahit isang araw yan, pag-usapan, o 1 week before, pag-uusapan. Para pagka yung susunod na commander, alam niya yung gagawin niya. May guideline ba? Pero kagaya nga, kunyari si Duterte, kinausap si BBM, nag-ganyan na sila. Ang problema yung attitude Binago yung... Like and share guys, para makarating sa ating mga kababayan kung ano-ano ang dapat nating gawin. Which is, I have nothing against Salika. But I have everything for the Filipino. Yun yung... Hindi natin kaaway ang Amerika. Gusto ko kawayin yung China kasi bully Ginagago tayo. Pero, pwede naman na punta nga kayong dalawa sa akin. And then, manggago kayo, neutral ako. Mag-neutral ako. Ikaw, China, wag mo ako ibubuli. No? Wag
mong pipilit na teritoryo mo yan kasi buhaw-buhaw ka, mali ka eh. Kaya yung pagka nangyari yan na uupakan mo kami, wala na yung Amerikano, tatanggalin ko yung Amerikano. Ayaw ko rin sa Amerikano ng mapapahama kami. Magpatayan kayo kung gusto nyo. Pagdating nyo sa bansa namin, we are welcoming you both. No? As people, as human beings. Wala akong kakatigan sa inyo. Magpatayan kayo, magsaksakan kayo. Dito sa amin, you are violating the peace in our region. Kaya ikukulong kayo, magkasama kay Zelda, magpatayan kayo. Tapunan ko pa kayo ng kutsilyo. Tapunan ko pa kayo ng kutsilyo. Magpatayan kayo. Yung kabruskuhanin yung dalawa, hindi pwede dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, ang siga, Pilipino. Dapat ganon ang mentalidad natin. Pero yung sobrang siga na Pilipino, hindi pwede, makukulong din. Kasi pagka nagbabayad ka ng batas, sobrang siga, hindi pwede. So, yun ang sa akin. And then we declare neutrality. While we have declared neutrality, isa yun sa mga 100 days na sinasabi ko, we are going to strengthen our armed forces. Yung hindi biro, yung tipong hindi yung nakaganyan yung armed forces, nagpapalimos, pingi-pingi, 200 billion. Tapos yung pinangakuha ng 2 trillion, 10 years na horizon. Hindi. Yung matitipid natin because of malaking corruption na yan, tsaka properly tayo, isipin natin, yung need is up. So, nagsimula tayo modernization 1995. Isipin na yun. Nakadalawa na tayo na 15 years. Padalawa na. 30 years yun. And what? Kawawa tayo. Kaya tayo ginaganyan ng China eh. So, mag-build up tayo. Kaya nga sa akin, isip ko, 500 billion to 1 trillion yearly for the next 10 years subject to extension kung kaya whatever is appropriate. Yung armed forces with the defense minister or defense department ang magsasabi. All we have to do, yung Senate na bago will have to approve it. Because yun ang gusto ng taong bayan. Nakalatag na. Yung sinabi natin, no choice kayo. Gusto namin pondohan yung armed forces. Ano ba kayo? Kami nagpapahit ng tax eh. Ayaw namin magkagera nung walang kalaban-laban. Yung mga magde-defense sa amin, hindi kami tatawagin nyo call to active duty. May mga human may mga MUP. Tapos yung mga bata, yung mga anak namin, papadala na. No way. Ayaw namin. Gusto namin, ilagay nyo sa tama yung sitwasyon. Pondohan natin yung armed forces natin. 500 billion to 1 trillion every year. Is it too much to ask for? No. Tama yun na 500 billion kasi yung nawawala sa corruption every year is 2 trillion. Thereabout. 2 trillion every year. Lost to corruption. 40% of the budget. That's 166 billion every month. Ipunin mo lang yung 2 buwan ano ka na 300 plus ka 312, 313. Kung 3 buwan na ipunin mo, mapondo mo yung 500 billion na armed forces, meron ka pang 9 na buwan na pwedeng i-allocate mo, healthcare, services, di ba, etc. Bibili natin yung ano natin, yung mga kuryente, tubig, etc. No? So, it's all tied up. And if we are able to do it properly ng 100 days, ilatag yun ng transition team o transition council, kung yun ang gusto nila na mangyari, I'm thinking aloud, I'm trying to solve the problem, well and good, so that yung susunod, ano na lang sinusundan niya. Parang yun yung kanyang guideline. Yan ang gusto ng taong bayan ba't mo susuwayin? Yun nga si BBM, yung gusto ng taong bayan nangako siya na nangako, hindi naman pala gagawin. O dahil galit yung taong bayan. Ito, if we are able to express yung gusto natin na mangyari, then yung 100 days na yon would be better than all the combined na tenure ng lahat na dumaan na presidente after Marcos Sr. Yung 100 days na yon. Kasi one day, isang issue ang sinasagot. Sipin mo yun. Yung death penalty, isang araw ng pag-usapan yun, magsigawan sila, magbotohan sila. Manalo yung... Kasi yung tao ang gusto, death penalty. Ngayon, ang pag-usapan ng council, yung implementation, yung detalye, hindi yung yes or no kung magkakaroon ng death penalty. Pagtatanong, sinasabi na nga ng tao ito gusto namin death penalty, all corruption.
And Kaya nga, so ang tanong doon, Sir Dado, meron ding mga nagtatanong sa akin. So who will be the transition team? Sino yung mga qualified na maging transition team? Ano yung aspeto nito? Ano yung mga nakapaloob dito kung paano ka maging qualified as a transition team? Ang ano lang dyan yung pinaka qualification na para sa akin is meron siyang utak, marunong makasunod sa pinag-uusapan, no? At saka may puso para sa Pilipino. Sa akin yun lang You don't have to you do not need to be a doctorate, a PhD graduate, or you don't need to be a lawyer kasi pwede niyong bitahin yung mga may profession para magsalita kung ano yung opinion nila. Di ba? But still, yung parang, let's call it the Board of Trustees, no? Para madaling maintindihan. Board of Trustees o Board of Directors, no? Kung ano yung gusto ng Board of Directors, sila, hindi magka 100% yan. Magbotohan tayo. So, majority wins. Kung 9-man board yan, it's 5 na katao ang majority. Kung 13-man board yan, 7 katao ang majority. 15 na board yan, it's 8 na katao. O di, mag-discuss kayo, and then sasabihin lang ng chairman, which i-appoint natin, taong bayan, pwede naman natin i-appoint o sila magbotohan, basta ilagay natin yung gusto natin na ano doon, yun ang magbotohan tayo, and then kung ano yung panalo, yun. But it's not a yes or no It's the implementation, the details. Di ba? Malinaw yun, ha? Kasi yung taong bayan, empower mo to para ayaw namin ng magkaloko-loko tayo. Ngayon, pagka lumitaw yung dumating tayo sa option 6, kita mo, ang daming volunteer niyan. Ang daming mga wise guy mag-volunteer. Hindi, ako, qualified ako. Hindi, represent ako. Lintik na yan. Magagaling pagka ganyan na yung anuhan na. Pero wala namang iniisip. Walang value added Di ba? So, ang sa akin, kung sino man yung you can think of 100 names. 100 names. Pinsa yung kailangan natin. So, yung number 1, pinaka-best bet mo, number 1, tanungin mo, Sir, Ma'am, ikaw ang head ng CBCP. No, Sir pala, kasi panay lalaki. Kayong head ng CBCP. Are you willing to be part of this transition team? Yes. Kapag sinabi niya, no, pati what? Ganun lang. Next in line. You were given the chance to be part of history, to be part of something critical in the history of the country that we're going to move forward definitely. Kung ayaw, wag, go to the next. Ganun lang. Dapat represented yung mga kababaihan, yung ganun ba? Yes, tama. Represented. Kaya nga, kunyari, iglesia. Sir, gusto nyo ba, Father, gusto nyo bang maging part nitong committee na to? Yes or no? Mahirap yan. Ayoko yan. Intriga yan. Okay lang. Thank you. Pero kung sinabing yes, congratulations. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Malaking bagay na nandiyan kayo. And then pagka na-form yan, basta kung ayaw, think of 100 names, Filipinos, no, of all walks of life. And then, tingnan natin. You can talk of professionals, you can talk of pastors, you can talk of women, retired military men, di ba? Mga general, sabi ka, magagaling. Mga think tank na mga general. Yan, ganun. So, ibig sabihin, disqualified yung mga trapo. Disqualified na. Wala na. Yung mga traditional politician, disqualified na sila. Tsaka yung mga dati pang nanunungkulan, disqualified na yun. Because they are going to undergo cases, if susunod yan, they might undergo cases against them explaining their unexplained wealth. Tama. May death penalty. Tapos, whole departure order. Kunyari, day 3, pinag-usapan yon. Ano mangyari sa Senado, Congress, mga politician? Whole departure order lahat. Di ba? Then, sal-in ninyo versus yung assets ninyo. O, pag hindi mo ma-explain, kung ano yung para sa iyo, yung dineclare mo, yun yung matitira sa iyo. Yung sobra lahat, balik sa gobyerno yan. Maganda yun. Diba? It's not but it is fair.
Hindi mo ma-explain yung assets mo eh. Ngayon, pagka, hindi, it doesn't stop there. It doesn't stop there. Kaya nga kunyaring meron kang kayo mga may kamag-anak o kaibigan ng mga politiko na alam nyong gumagawa ng pera, hotline lang kayo. Hotline. Hello, may alam ako. Baka magkaroon pa ng reward yan eh. May reward money. Pwede. Pwede yan. Pwede. I was thinking 1M, bigyan mo ng 1M, yung talagang honest to goodness na information, and then testigo pa siya para lumitaw talaga yung katotohanan. And then, pati yung bank statements na tignan, etc. Para malinis lang ang malinis. Kasi pagka found guilty yung tao, he cannot run for public office ever again. And question mark pa siya dun sa parusa na nakaabang na yung board, yung team ang magde-decide kung paano yung implementing guidelines nito. Pati yung kunyari, isa is mag-appoint yung susunod na presidente kung meron man ng ng constitutional commission para tignan na talaga totally yung natin constitution. Panay yung magagaling natin lawyer, magagaling nating mga constitutionalist, yung mga practical natin yung mga nag-a-analyze talaga, yung mga academe natin. Yun ay ilagay nyo, honest to goodness, yung madaliin, kagaya ng ginawa ng 1987, may nadali, at may bengansa kasi yun eh. Yung 1987 Constitution, may bengansa against the Marcoses at that time. So, lang natin properly. No? So, lahat ng economic provisions, pati yung term limit, pati yung mga dynasty na yan, pati yung lahat ng i-consider natin, ayusin. So, pwede mag-participate doon ng taong bayan. Hotline ulit. Hotline. Hello, may reklamo ako doon sa yung mga ayuda na yan. Ay, kasama yon sa isa sa i-discuss. Tigil na yung ayuda. Ang gawin natin, production-based na paglabas ng pera, lahat na ilalabas ng pera, kung hindi siya sa personnel, ano tawag doon? Yung services ba yun? Yung sweldo sa mga tao? Sa amin kasi sa Armed Forces O1 sa personnel, kalahati ng budget napupunta na sa sweldo di ba? Maintenance o MOE. So, kung gagastos tayo, project-based na lang. Mas maganda na kikita siya. The project is livelihood na kikita. Yung ayudang ginagawa ng gobyerno, mali. It is a stupid, wanton, unnecessary expense, useless expenditures ng funds natin, taxes, na ang pinuntahan lang ay katamaran ng taong bayan. Isipin mo yung 30 million o kaya 10 million makinabang dyan sa ayuda na yan. Outright, 10 million Pilipino, non-productive, tama. Pero kung yung billion na pera na lumabas nagawa mo sila ng livelihood na parang sumipag at talagang aspire nila pagtrabaho nakaganyan lang, na isipin nyo yung unfairness doon Nag-worker ka, gobyerno o private sector o kaya OFW ka. Walang naghirap ka sa trabaho. Aga-aga mong gigising kasi traffic Aga, di ba? Mag-time in ka. Pagka kulang ka sa oras, babawasan ka na sweldo. Tapos nun, OFW ka, magkukuskus ka ng puwit ng foreigner. Aalaga mo, akain mo, etc. Pakakainin mo. Sarili mo, hindi ka makakain. Tapos pag-uwi mo dito, yung kapamilya mo, naging biktima ng krimen, ng droga, naging drug addict, na-rape pa yung anak mo. Di ba bago yung taxes mo, pinamigay lang sa malintik na ayuda na yan. Okay, ninakaw ng politiko. Di ba nakakainit ng ulo? Kami nagpakahit, tapos sila yung nakikinabang. It has to stop. Ngayon, ang tanong, kung gusto ninyo, transition tayo, kasi may mga nagko-comment. O di sige, kung kunyari gusto ninyo, wala nang transition, diretso na tayo sa next na government, kunyari magkaroon ng ganon, nilabas yung pulburon video, biglang na sa BBM, na batshot, tinro away siya ng taong bayan, panik si VP Sara. O sige, and then what? Do not expect na it will all be rainbow and a pot of gold at the end of it. Hindi. Because she is only one. If yung sinasabi ko,
whole of nation approach, tayo na. Pagka yung board of directors, in-involve nila yung sarili nila, kasi wasak yung kumpanya, kurakot yung kumpanya, gago yung mga empleyado, yung sira ulo yung mga ano mo, mga manager mo nilagay. So you have to step in to set it straight. Ganon dapat ang trabaho ng board of directors, board of trustees. You have to set the standard, the Filipino standard. Para naman, yun yung tama. Ilagay mo yung standard. Kasi pagka nailagay natin yun, in a minimum of 100 days of transition, nilagay mo lahat ng gusto mo, imagine yung pumitik lang dyan yung 5 araw. Ang ganda ng Pilipinas eh. Kasi one of it is death penalty against corruption, drugs, heinous crimes, and economic sabotage. I want to include, kung pwede, sa aking panaginip, economic sabotage. Tanimbala is economic sabotage. It affects the whole country, image natin, etc., etc. Patay ka, death penalty ka. Sige, sibuhan yung magtanimbala. Yung magnakaw ka sa airport, yung magnakaw ka, sumubo ka ng pera, nako, lahat ng lumang dyaryo sa isang opisina, lahat ng papel na itatapos, pangunguya sa iyo. Kasi sinubo mong pera eh, lintik ng hanip yun, nakakaya eh. Di ba? Pakita pang, mga wala kasing morals eh. Kaya nga, gusto ko sana, na, isa lang naman ako eh, no? Kaya ako gusto na magkaroon tayo ng religious leaders doon sa transition council, sa transition team. Bakit? Dapat para maibalik yung decency, para maibalik. Hindi bali, mura-mura eh. Pero kung makokorek natin yon, sarili natin, makorek natin yon, yung how devoid na tayo ng moral fiber. So maganda sana kung nandyan yung mga religious leaders natin, matulungan yung AFP tsaka PNP para magkaroon tayo ng moral transformation. Hindi lang yung physical transformation ng ating sistema sa gobyerno, but more importantly, moral transformation. How you're gonna do it? That's one day na pag-usapan nila. One day. Kasama na rin yung mga Muslim brothers natin. So what makes it tick? Paano natin maintindihan yung ating mga Muslim brothers at maintindihan nila yung mga Kristiyano? There's got to be a common ground. Diba? Yung one path, that's a common ground. So, maraming mapag-usapan in 100 days. Kung matok lang dyan ng 5 araw, ang laki ng pinagbago ng Pilipinas. May sarang mo lang Senado at Congress, ang laki ng pinagbago. Laki ng savings mo nyo, billion. Ma-modify mo lang yung ating foreign policy. Neutral tayo. So, tanggal yung bases, tanggal yung EDCA, tanggal yung BFA, tanggal yung Mutual Defense Treaty. Or, ma-return yung Mutual Defense Treaty para meron tayong baraha. Pero, take it or leave it, dagdagan natin ng provision sa Article 5. Armed attack or hostile aggression. Define hostile aggression. Considering yun na nga nangyayari ngayon, titigil yan, yung China, titigil yung kakabuli nila. Pero ma-appreciate ng China yung neutrality natin. Kasi i-declare natin, neutral tayo, patawag ko yung mga ambassador ng mga yan, and then, kung gusto nyo, pagkasunduin natin yung dalawa. Huwag kayo mag-ira, walang niya kayo, tamay kami lahat eh. Pagka mag-ira kayo. Maraming umaayon dyan sa paano kala mo neutral. Mas magandang role yun, tayo yung rise above the rest. Tayo yung bobotong mga to eh, nagpapagalingan ng kung sino yung mas magaling. Tayo mas magaling because we would like to be a magnet of goodwill, ng peace. Mag-trade na lang tayo, mga pare ko. Mag-gano'n na lang tayo. Okay, magpatayan. Pagka nagpatayan, kita nyo nangyari sa Ukraine, nangyari dyan sa Gaza. O gusto nyo mangyari yan sa bansang Amerika. Tignan mo, China, kaya mo bang pasabugin lahat ng bases sa Amerika? 500 bases? Sasabihin ng China, yes. Oh, may hypersonic missile ka? Yes. Matitrace ba ng Amerika? No. O, pati sige, magkikira ba kayo? Pag-usap tayo ng practical. Practical ba? President, tatlo na presidente. Kung hindi yung mga ambassador, counterpart, president.
kaya ni Sara, hindi ako yung nagbaboard. Kaya ni Sara yan. Kaya ni Sara yan. But, ang mahalaga sa akin, 100 days, ilatag natin, minimum 100 days, transition, ilatag natin, one day, isang issue, nakalatag siya, para may guideline, yung susunod na VP Sara, meron siyang guideline. We are going forward with a better Philippines. Di ba? Laking bagay no. Kung kunyari yan, pagtalunan niya ng council. Hindi, dapat meron basis dito. Kasi delikado na eh. Yung ganun ba? Hindi, magbangayan kayo. At in the end, magbutuhan. Sabi ko nga eh, ang gusto ng taong bayan, neutral eh. Yun yung working equation. Neutral. Paano mo babaguhin yun? Di ba? Gusto ng taong bayan, neutral. So you work the details that will bring about neutrality. Meanwhile, kung neutral ka, anong gagawin mo sa armed forces mo? Tutunga nga? No. We will create an armed force, a Philippine Defense Force that is very credible, that can stand alone, it can defend us. We will have our own defense industries given the money na pinopondo sa kanila, 500 billion to 1 trillion every year for the next 10 years, na pwede pang dagdagan kung nakita natin bahala na yung mga susunod na presidente noon. At susunod na congressman at mga senado, pero may standard na eh. May standard na tayo. Ang isipin nila, hindi yung sarili nila. Wala nang corruption. May death penalty na eh. Yung ganun ba? So lahat yan magkakakonekta. May synergy. Pero pagka pinaubaya natin yan na nagpalit lang tayo, ay nako, mga pawn lang talaga tayo. Mga aliping sanggigidlil lang tayo. Kailangan lang tayo, pagka rally-rally, and then pagkadating sa magsasalita na yung mga politiko, o magsasalita na yung mga nakapaligid, yung mga magagaling, wala na kayo sa eksena. Kaya ako, ang gusto ko, taong bayan, magsalita kayo. Hindi ako maggawa ng listahan. Kayo ang magsabi ng gusto ninyong mangyari. Gusto ko makita buong Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo, nagsasalita kayo. Ipakita ninyo, nag-iisa ka, pero kung milyon-milyon kayo nag-iisa, sama-sama kayo, makikita lahat ng inyong gustong mangyari. Sabihin nyo, gusto mo OFW ka, dapat may ganito. Yung something that concerns you, kasi yung iba, kung sino man yan nandyan, kay politiko siya, kay presidente o vice president, o whoever is yung mga nasa lawmakers natin, o kaya yung mga simpleng governor, barangay captain, hindi nakikita, o sa agency, hindi nakikita yung hinanaing ninyo. Because aside from being focused sa sarili nila, sa kanilang kabig, at nagpapasasa sa pinakakain ninyong pera sa kanila, yung sweldo nila, at saka masasarap na pagkain, samantalang tayo halos magdildil ng asin, ang taas ng mga bilihin, wala silang pakialam, wala tayong food security, maglagay tayo ng standard. That's the transition na sinasabi ko na at least 100 days transition. And then, represented tayo ng mga tamang tao. Yung sinabi mo na ano ba yung qualification? Simple lang. May utak na kaya intindihin yung mga lahat na sinabi ko at may puso na para mailagay yung gusto ng taong bayan. Ang consideration is yung taong bayan. Yeah. All 117 million Filipinos, you will never go wrong. Kung ikaw, chief of staff, chief PNP ka, religious groups ka, aside from thinking of your own order, aside thinking of your iisipin mo rin, will it benefit yung 117 million Filipinos? Or will it benefit the specific citizenry, yung group na gusto nating atakihin? Kunyari, kababaihan. Kunyari, yung mga kabataan. Di ba? So, ano ba yung hinanaing ng mga magulang tungkol sa bakit ayaw nilang suportahan yung ROTC? Ayun, kasama yon, yung isang araw, kasama yon, ROTC, tsaka mandatory service. Gusto ko nga doon, yung mga, sa vlogs ko, sinasabi ko na regional commands o regional core
ang ating reservist. Kagaya yung ginagawa na ngayon ng Armed Forces sa Batanes. Ang kulang lang is yung pere, yung funding nila. Gipit na gipit. Because they have to deal with everything. No? While you're managing your agency, you're also managing your procurement and your money para makabili ka ng ang dami mong gustong bilhin. Subukan naman natin, lagyan sila, bigyan natin sila ng kailangan nila. Pero we also demand, gusto natin na sarili nating industries. What does it take para magawa tayo ng sarili nating missile system, sarili nating HIMARS, sarili nating Iron Dome, sarili nating submarine, sarili nating FF, mga Ogripen, no? So, o sarili nating barrel, night vision, etc., uniform. Pwede ano tayo, country to country, government to government, and then pasok dito, and then boom, itayo natin Luzon, Visayas, Mindanao, para pagka niyari, meron pa, di ba? And then, yung logistical hub, hindi lang central sa Port Bonifacio, Port Magsaysay, sa mga bases, no. Gawin natin ang regional, ang dami ko sinasabi, ang logistical hub natin per region. Kaya kung mapagera yung Ilocos o yung Cagayan, aba, meron na doon. Nandun na yung, meron kang kunyari yung mga tanggeron, o meron kang nakabarahe doon ng mga chopper, ready to be, o mga drone, ready to be activated. Nag-train na tayo doon ng mga tao in place, taga doon. Gaano magiging kapotent yun? Dedepensa nila yung pamilya nila at bahay nila barangay nila Apat lalaban ng patayan talaga yung mga taga doon. Ganon din yung taga Nueva Ecija, ganon yung taga Iloilo, taga Bicol. Influence yung reservist. Because all you have to do now is get your firearm, ready ka, responsible owner ka, and then pagkano, kung ano ka doon sa structure or organization chart ng core mo, reserve core, headed by a 4-star or a 3-star, pagka in times of war naman, promoted to 4-star, yung chief of staff promoted to 5-star So, Supreme Commander, whatever. Kulang na yung budget Ayaw na yung budget. But you have to think practical. At the same time, ang equation is walang Pilipino dapat as much as possible ang mamamatay ng basta-basta lang dahil sa hindi tayo handa. The working equation is we are neutral but we strengthen our armed forces, we fund them, we have a credible armed forces ready to defend us because sila yung first liner. We have a credible defense force na panay mga reservists natin, 40 million, all over the country by region, and may mga logistical hub sila, kompleto silang gamit, and we have our own defense industries. If we are making our own fast craft, bawat probinsya meron, bawat isla meron. So, they can patrol on their own. Yung LGU ba, they can patrol on their own. Masosolve mo rin yung krimen sa pagpasok ng droga, masosolve mo lahat yun. Kaya nga, magkaka-tie up lahat All you have to do is be imaginative enough. Isipin mo yung problema simula noon hanggang ngayon. Ano ba? Kaya nga sinasabi ko yung puno ng politika yung problema, nakaugat yung korupsyon. Kaya pagka tinigpos mo yung puno, hinukay mo yung gat o nilagyan mo ng death penalty, yung korupsyon, ang laking step forward ng Pilipinas. Ang laki. Hindi tayo basta-basta Now, kung 100 days yun, and meron ka pang 99 days na mga issues na pinag-uusapan nila, sila mag-solve, basta nilagay natin dito, i-collate lang natin kung ano yung sinasabi ninyo, gagawa ng listahan, and then from there, yun ibigay natin sa kanila. Kung pumunta tayo sa option 6. Pero pagka nag-option 3 tayo, bigyan natin kay BP. Pero yung kay BP, excuse me, ano yun yung sinasabi ng timing. Lakpas June 30 yun, di ba? Ang sa akin, kung ang pinag-iisipan ko, kung nandun tayo, kunyari. So, tutuloy muna natin dito. Ito po yung episode 2. Episode 2 to. So, susunod natin yung episode 3.
Sabi nga po sa inyo, 10.5 hours ito. Marami kaming pinag-usapan dito na discussion na kung ano ang solusyon sa problema. May problema, may solusyon. Yan po guys. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting video. DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa aking mga viewers at ang aking mga subscribers. Maraming salamat po. So, like and share na po guys para makarating sa lahat ng mamamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas at sa ibang dako ng ating daigdig. Thank you po so much. See you on my next vlog.